Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, 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 inyong bangayan, face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Yes na yes! Kailangan ganyan! Alright! Diba? Oh, makeup, check. Oh, outfit, check. Oh, attitude, check. Diba? Ganun na talaga, pandagdag lang yan ng confidence. Pero, kung inggit, aba pikit. Basta kami sa Team Pula, aura. Tama, Team Pula? Ganda sa gawa, hindi lang sa mukha. Walang arte, walang pintas. Team Puti, ang wagas! Pero, higit sa lahat, ito po ang programang Galit sa Doble Cara. Ito ang Face to Face Harapan! Hindi mo kaambasehan, kundi katwiran. Dito may mamamagitan. Please welcome our harapang tagapayo. Ang ating legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Our love guru and spiritual advisor, Brother June Panaag. At ang ating guest psychologist, Professor Rainier Ladik. Siya ay walang paghuhusga sa itsura. Ang kanyang sukatan, makatwiran na gawa. Ganyan ang nag-iisang atin ng masa. Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Natutuwa naman ako sa mga introduction. Ha? Tuwing umaga, iba-iba. Sino nakakaisip nun? Actually ako. Ako pala. Writer pala. Alam mo, ang hinihintay ko na lang, diva ng abono. Wow! Ang diva ng abono. Kaya sumayaw na nga lang tayo. Halika na, sumayaw na lang tayo. Are you ready? Yes! Hey! Yes! May nanalo na ba? Ang saya-saya, Ate Coring, di ba? Diva? Nakita ko na kung sino ang ating diva ngayong araw. Tingin nyo na nasa Team Puti! Ay, hindi ikaw, Mami. Ikaw naman. O, nasa Team Pula! Nilalapit mo masyado. Okay, ikaw nga. Ayun! Inangkin na talaga. Oh! Balikat pa lang, diva na. Yes, go, Mami. Aha, traveling siya, traveling. Gusto niya maglakad. Hayaan mo siya. Oh, diba? Alam mo, balikat pa lang, ulam na. Iba yung mga shoulder action ni Mami eh. Okay, ito na ngayon ang ating problem of the day. Sino ang best friend mo doon? Ang sarap sa buhay na may BFF na matatakbuhan at masasandalan, di ba? Pero, paano kung biglang maiba ang ihip at si best friend na inaasahan mo ang siyang mambubwisit sa'yo? Sabi nga nila, lalong best friend, lalong kaaway. Gaya ng issue natin ngayong araw, ang nagrereklamo, pinahiya at sinaktan daw ng taong itinuring niyang matalik na kaibigan. Habang buhay pa rin kaya silang mag-BFF, best friends fighting? Dating matalik na magkaibigan, naging mortal na magkaaway dahil sa utang. Nagbabangayan na po sila, tapos may nakahawak na yung mga, paano sila may hawak pa sa mga buhok nila,
lang nagwawag-wagan sila. Ngayon, nagbubunga nga siya, napikon yung isa, pinukol siya ng minudo. Yun, nagrambula na sila. Kanya-kanyang isplok din ang mga residenteng nakasaksi sa kanilang away. Hindi tama na ipagbulgaran niya yung utang ng kaibigan niya sa ibang tao. Mas maganda silang dalawang mag-usap. Kapag marunong kang umutang, dapat marunong kang magbayad. Tama! Dahil pag best in utang si BFF, di na sila best friends forever, kundi best friends fighting! Eto na sila, Christian at Mata, harapan na! Okay. Ano ang problema? Ganito po yun. Bali, may event po doon sa ng tita ko. Bali sa akin pinamake-upan yung graduate. So, nag-inuman po kami, inutusan siya. Pagdating niya, bigla siya sumigaw doon na, yung utang mo doon bayaran mo, ang dami pong tao. Siyempre, hindi lang kami yung tao. May mga pa yung kagawad, yung mga Siyempre, napahiya po ako. So, ginawa ko, kinalmahan ko lang muna. Sabi ko, tara pumunta yung tindahan. Doon ko tatanungin kung ano yung ano. Pagpunta po namin ng tindahan, sabi ko, pinasisingil mo po pa ba ako doon? Sabi, hindi. Pinatanong ko lang kung may sahod ka doon. So, bigla siyang sumigaw na magbayad ka kasi ng utang mo kung ayaw mo lang sinisingil. Talaga naman doon. Dapat ko ba yan? So, pag sigaw niyang ganon, sa sobrang gigil ko, yung binalot ko na minudo para sa tatay ko, naipukol ko sa kanya. Doon na po Basta hindi frozen. Hindi. Ha? Bocha po. Sakit. Hindi, kasi alam mo, kung ulam lang na nakabalot, hindi naman masyadong masakit. Yung yun. atay pa naman pagpatigas masakit. Oo, pero kung galing freezer, makamatay ka. Luto na po boss. siya. Okay. Magkano ba? Sa halagang 400 po. 400. Okay. O, ngayon, Tapos, nagpang-abot na po kami. So, nung nagpang-abot po kami, hindi siya makaano kasi hawak-hawak ko po yung buhok niya. Kumuha siya ng bato na iyahampas sa akin. Pero hindi niya ako tinamaan. Ang tinamaan niya, yung anak ko. Kaya lalo ako nanggigil sa kanya. So, pinipilit lang ako ng umaawat sa amin na bumitaw ka na. Sabi ko, hindi ako bibitaw kasi anak ko na yung tinamaan. Para saan ba yung 400? Bakit ka nangutang ng 4? Ano po yun? Kasi sa baon-baon ng anak ko, tsaka yung pambaon-baon ko rin po sa bangka, yung ulam-ulam. Kasi sumasama rin po ako ng bangka nung last... Bangka? Apo. Para? Mangisda? Apo. Okay. Taga saan kayo? Navotas po. Navotas. Okay. Tingnan natin po sa video kung ano ang nangyari nung araw na yon. Sige, Ryan. Ay, ayun, nagkahablutan na ng buhok. So ngayon, ano ngayon ang ginawa mo? Dinala mo sa barangay? Dapat po, dadalhin ko sa barangay, magreklamo po kami. So dahil ninong naman po siya ng anak ko, inawat na po ako ng tatay ko na wag ko na daw pong ireklamo. Okay. So, para sa marami, pang isang buong araw na kasing budget, no? Yung 400. Huwag natin iismulin yung 400 pesos. Kasi malaking bagay yon. Opo. Lalo na po sa akin, may anak ako. Yes. Oo. So, Hindi niya naman pinilong may anak eh. So, medyo mahirap. So, tatanungin natin ngayon kay Mata, ano ba ang masasabi mo sa mga akusasyon ni Christian? Ayan, sa halagang 400, pinahiya mo daw siya. Sa harap ng maraming tao, nagkasakitan pa na damay ang anak. Depensahan mo ang iyong sarili sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Sinong sisimula? So ngayon, tatanungin natin si Mata, may katotohanan bang naging pasakit ka sa itinuturing pa naman na best friend? Eto yan ang Ate Cory. Nagiinuman kami, hindi naman po iiba yung mga kainuman namin, mga tropa din namin. Paano siya mapapaya? Alam na kung ano siya yung karakter niya, di ba? Karakter niya mangutang. Inabot ng isang buwan yung 400 pesos. Bakit? Lagi daw walang huli, kesyo walang huli. O baka meron siya pinagkakabalang ibang binabayaran. Dapat, kasi pag utang, babayaran. Single dollar, take note, nagtatago pa. Nagtatago pa. Di ba? Oo. Paano sabihin mo ng harapan sa may inutangan mo? Kasi di ba, ang tiwala ng tao, di ba mahirap bayaran, di ba?
Ang utang na babayaran. Pero first time ka ba niyang nautangan? Hindi naman po. So dati, Dati nagkautang rin po siya sa akin. pero nabayaran Opo. naman. Okay. Ba't ngayon ka lang napikon? Kasi ano siya, inilan niya ako sa tindahan. Ito sabi niya, tara nga dito, di tayo. Naramdaman mo may galit. May galit, tapos bilaan niya ako pagtalikod ko, bilaan niya ako pinakulang minuto. Ay, bakit? Ano nagawa kong mali? Liwanagin mo mata, ano yung ibang pinagkakabayaran? Parang meron kang gustong Baka kasi nga, katulad na ako siguro may mga pinagkakautang-utangan pa. na iba pa. Oo, bukod pa. Ay, teka muna, mata. Bakit po? Kaya ka ba tinawag na mata? Ganyan na talaga mata mo? Ako po yung ano, natural po yan. Ganun talaga? Kasi medyo madilaw. Madilaw po yung kabila po, may katarata po. Tinamaan sa ng bakal. Ganun. Pero kasi parang medyo madilaw-dilaw, ano? Nagpa-check up ka na ba ng Hindi pa po. liver mo? Magpa-check up tayo. Tingnan natin kung ano yan. Pero talagang ganyan na yan, bata May ka yung pa. kalati yung kabilang mata ko po, may ano yan, natamaan ng bakal. Una dugo lang, kasi parang pilak na. Kulaba kung tawagin. Okay. May trabaho ka? Wala, alam permanente, minsan sideline, labandera. Sumasama rin po ng laot sa bangka. Oo. Yun Ganun po. talaga sa Nabotas, ano? Yun ang Actually, kami pinagkakakitaan. pong dalawa talagang magkasama sa Pangulong. Sa bangka. Ganun. Tsaka sa mga racket-racket na riban. Okay. Sa bangka. So, itong mga panahon na ito, naintindihan mo ba na wala masyado talagang huli? Oo. Naintindihan, kaso ang pangit na reaction niya sa akin, nabigay niya, binukulang minuto, wala naman kinasabing masama. Masyado niya ang binigyan ng ano, parang minasama niya yung sinabi sa kanya. Paano mapapahiya? Maraming tao. Kaibigan mo. Meron tayo official government na kainuman na si Kagawad. Alam ko, nagkamali ako doon. Okay. Pero sa kanya, parang minasamahan niya, tapos doon ako nagalit. Siguro nagkainitan kayo kasi nagkainuman na. Di ba? Hindi kasi, Medyo may iba po tama kasi na talaga kayo. yung dating niya, yung pagsigaw niya. Pero teka muna, marami ka bang utang? Ayun lang po yung nautang ako dahil gawa nga po ng wala pong mahuli. Oo. Tapos pinag-aaral ko yung anak ko. Siyempre parang doon ko na rin po minsan kinukuha yung pang-baon-baon tsaka yung pang-kain-kain namin na ulam-ulam. Paano kaya yung dalawang magkaibigan na matalik sa halagang 400 pesos Ayun nga ay po. magkakaganito? Ganon ang tindi ng pangangailangan ng maraming tao, di ba? 400 pesos, mauuwi talaga hindi lang sa pagkakagalit, kung hindi sa sakitan pa. Saan ba punot dulo nito? Palagay ko baka meron itong ibang pinaguhugutan eh. Aalamin natin mula sa kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Siya naman ang papanig sa nagrereklamo laban sa best friend na mapanakit daw ang pinsan ni Christian. Irene, humarap ka na. Okay, Irene. So, pinsan mo si Christian. Nakita mo yung pangyayari? Nangyari? Sige nga, magkwento ka nga sa amin. Ano siya? Bumili sila sa tindahan. Tapos sinabi ng may-ari ng tindahan, nakita mo ba si Christian? Sabi niya, oo. Sabi, bakit sabi nga yung rito, balance niya 400. Ano, magbayad na ng 400? Balance niya 400. Sabi niya? Yung may-ari ng tindahan. Oo. Tapos eto, ang sama naman ng tono ng bibig niya. Oy, Christian, magbayad ka nga ng utang mo rin, sinisingil ka. Ganun. Kaya nag-init agad ang ulo nito. May tama ng ala. Kaya madali siya nag-init ang ulo. Kasi mali yung salita niya. Kanino ba siya may utang? Sa may-ari ng tindahan o kay Mata? Sa tindahan. Sa tindahan. Ang mahirap kasi yung nangungutang para pambili ng droga. O kaya pang-inom. Pero kung yan ay pinambili mo sa listahan sa tindahan, makikita mo na yun ay para sa anak niya, may malaking diferensya, kung bakit kumakapit sa patalim. At 400 pa lang. Yung mga nakakausap namin dito, 40,000 ang mga utang. Ito 400 lang. Isang buwan pa lang. Ano ba ang arrangement nyo? Ano yung usapan ninyo nung tindahan? Gaano katagal ka pwede magkalistahan? Hindi, ang sabi naman po ng tindahan, sige, kung wala pa, okay lang. Pero kung meron naman, alam naman po kasi niya nagbabayad po ako ng kusa. Ayun. Di ba? Okay. Inabot na nga ng isang buwan. Teka muna, Mata, hindi ba't sa kanila na yun at saka yung Oo, di ba po? tindahan? Kasi kami may pag-uusap, di ba? Oo.
Sa akin, bumili po kasi ako sa tindahan. Ang sabi sa akin, ay si Christian nakapag-break up ng graduation. Baka pwede naman siya mag-usong. Nahihiya kasi may anong tindahan magsalita sa kanya. Kung Sa'yo pinadaan. nakisuyo lang, hindi ko maalam may utang siya doon. Sinabi ko sa kanya. Ito na nga, di ba? Pinaliwanag niya na nga. Narinig niya. Teka muna, meron ba kasamang inggit, tingin mo? Meron. O ano yung inggit? Sabi ko na nga ba eh. Hindi kasi, okay, so ikaw nagme-makeup, siya hindi. Opo. Bali, pag sa riban po, alalay ko lang din siya. Magtrabaho siya hindi, may sahod siya. Oh. Totoo ba? Opo. Oh. Ito naman, nanay-nanayan sa lugar. Siya ang kakampi ni Mata. Melba, humarap ka na. Hello, Nanay Melba. O, may tanong ka kay Nanay. Nanay Melba, kilala niyo po talaga si Mata tsaka si Christian? Oo, kilala ko sila. Umpisa nung nandyan ako nakatira sa anak ko. Ito naman, unang kita ko sa kanya, parang magaan na yung loob ko kasi siya, maingay lang siya. Pero pag tinitingnan ko siya na masakit na, alam niya na naingayal ako sa kanya. Sumusunod siya, nakakuha ko siya sa tingin. Kaya sabi ko, bilang nanay niyo, hindi ko gusto na umabot kayo sa ganyan kasi magkaibigan kayo. Nagulat na lang ako nga nag-away sila doon sa may dagat. Na umabot na sila sa dagat. Alam, umabot sa... Oo, alambulan nila. Sabi ko, ba't ganyan naman? Kaya ito lang ang masasabi ko naman kay Christian. Oo, ipagpalagay natin na mali ang pag-deliver ni Mata ng ng utang mo kasi kung sa bagay, labas ka na doon. Ang ko lang, dapat hindi mo siya una sinaktan. Di ba magkaibigan kayo, inaanak niya pa yung anak mo. Tapos, minsan, naiinis din ako sa iyo, prangkain kita. Kumakain ka sa amin, okay lang yung kain na walang bayad. Basta sabihin mo lang sa akin, Teo, wala akong ibabayad. Tatapusin mo muna yung kain mo bago ka magsabi na, Mang, mamaya na to ha. Kaya naiinis ako. Ayun. So, kailangan din siguro nating suriin kung bakit, syempre, naiinis sila dahil nagkakaroon ka na ng reputasyon, syempre, na nangungutang, masyado kang informal. Yun ang sinasabi mo, di ba, Nanay? So, tutulungan namin kayong to ha, talagang susuklayin natin yung gusot. Titingnan natin kung saan tayo aabot. Kasama ang mga payo ng Sausawero at Sausawera at Trio Tagapayo sa magiging komento ng ating mga miron dito. Matauhan kaya ang dalawang nagtatalo para ibalik ang dating pinagsamahan. Abangan dito sa Face to Face Harapan! O ayan, Ryland Tuesday. Nagkaroon na ba kayo ng gano'n na sobrang malapit ninyong kaibigan tapos naging napakapait na kalaban? Tuesday. Bigat. Ang bigat. Ang bigat. Pag-usapang kaibigan, Ate Kuning, ako lalo na, bilang ang mga kaibigan ko parang kapatid ko na rin. Parang dugo. Parang ang hirap nung border between saan nagsisimula yung concern sa pangingailam. Hindi ko na may ganon. Pero ito po yung naisip ko na kasabihan. Ito na naman ako sa kasabihan ko. Familiarity breeds contempt. Ibig sabihin, sa sobrang pamilyar natin sa isa't isa, kinakaswal natin ang lahat ng bagay. Alam kong nagkamali si Mata, Christian, ha? Kasi kinaswal ka niya. Pero hindi mo ba naisip din na baka concerned din siya sa'yo? Kasi hindi ka malapitan ng mga tao, sa kanya pinapadaan ang gustong sabihin sa'yo dahil nga malapit kayo. Kasi alam mo, ang tao pag naghihirap, mas mahirap tanggapin ang impormasyon, masakit ng sobra kapag ka nandoon ka na sa ibaba. Mas mamahalin mo yan si Christian kung kunyari, friend, ano bang kailangan? Baka makatulong din ako. Sa ganung approach ng pagmamahal, baka mas matanggap niya yung suggestion mo bilang kaibigan. Yun lang. Tama ba, Christian? Tama, oo. Correct. Ikaw naman, Ryan. Ate, ako ring napunta na rin ako sa sitwasyon na ganyan na dahil sa concern, medyo nag-overstep ako. Tapos yung best friend ko, di ako pinansin po ng halos 1 taon. Pero ngayon, kapag meron kaming kailangan pag-usapan, tatabi namin yung isa't isa. Wala kaming idadami na tao, hindi kami gagawa ng skandalo na parang, hoy, ikaw ganyan sa harapan ng maraming tao. Hindi. Lalo na po na magkatrabaho kami ng 11 years na. Wow. So, hindi ko
gagawing public kung ano man yung problema namin sa isa't isa. Kung meron man, magme-message na lang kami. Pwedeng text na lang. Diba? Ganun na lang. Tama. Tama naman din yun. Oo, alamin natin ha. Dito naman sa mga kakampi ni Christian. Una po sa lahat, ang problema ay dapat hindi pinag-uusapan ng nakainom. Tapos, pangalawa po, Ay, maganda. hindi naman po nasusukat ata yung pagkakaibigan sa halaga lang ng pera. Sa tinagal-tagal na po ng pagsasama nila, maaari naman nilang pag-usapan yun ng mahinahon at hindi yung kailangan ng skandalo pa. Ayan. Sa pagkakaibigan naman, idaan na lang siguro sa magandang communications. No? I-approach yung isa't isa kung kailangan na at siguro kay Christian, tanungin kung kailangan na bang magbayad, ganun, para alam niya din kung kailan siya magbabayad para kasi yung sa tingin ko yung wala silang usapan kung anong month siya magbabayad yung ganun. Okay. Professor Rainier, simple ang pinagmulan nito, no? Parang utang-utang, ni hindi nga utang sa kanya, nakialam lang siya eh. So, matindi ang naging lamat. Paano ba dapat magsimula kung gusto nilang buuin muli ang nasira? Unang-unang sa lahat, gusto ko munang tanungin si Christian tsaka si Mata, no? Willing ba kayo na ayusin ito? If not now, in the future, willing ba kayo? Depende po. Depende, okay. Kasi of course, kailangan may willingness na maayos ninyong parehas yan. Kasi mahirap kung yung isang tao is hindi na siya willing na ayusin yan. Pero for now, na siguro mataas pa yung emosyon ninyo, so probably in the future, kung may willingness both parties, then dyan magsisimula yan. And then pangalawa is dapat magkaroon kayo ng vulnerability or maging bukas kayo sa isa't isa. So paano ba kayo magiging bukas sa isa't isa? Simulan ninyo sa pag-amin sa inyong pagkakamali. Ito yung tatandaan ninyo, no? Kailanman, hindi naging mali ang pag-amin sa pagkakamali. Okay? And then after nun, kapag nagkaroon kayo ng pag-aaminan, mag-collaborate kayo, mag-compromise kayo sa mga kung ano man yung dapat ninyong baguhin sa isa't isa. Kasi malalaman natin na natututo yung isang tao kung merong pagbabago sa kanyang behaviors. So, kailangan ninyo talaga na mag-decide kung aayusin nyo ba to, ipagpapaliban nyo, or talagang dito na nagtatapos. So, Attorney Lorna, pwede bang maging ebidensya sa korte yung kung noon ay napagkasunduan ng mag-best friend na magsabihan sila ng kani-kanilang sikreto sakaling mag-away? Hindi ba yung mga mag-best friend nagkakaalaman ng sikreto? Pag yung sikretong yon ibinulalas, pwede bang kasuhan yon? Depende, no? Kasi ang sikreto kasi, ang definition ng sikreto is between two persons. Pag beyond two persons, hindi na secret yan. Kanya pag gusto nyong magbigay ng sikreto, piliin nyo kung sinong gusto nyong bigyan. Normally, ang sinasabihan ng sikreto, family member or somebody you trust. Ang downside nun, huwag kang mag-share ng yung magagamit sa'yo. Pag shinare mo yun, be prepared kasi scandalous yan. I know, but so is it actionable? It is actionable if it destroys reputation. So it can lead to actionable crime like libel. Kung pinost pa yan sa social media, cyber libel. Ako, ewan ko lang Ang hirap din Alam na naman, di ba? Okay, Dr. Love, sa Biblia, alin ba ang mas mahalaga? Ipaglaban ng dignidad na nasira o panatiliin na lang ang pagkakaibigan kahit ikaw ay tinamaan? Di ba sabi nila, kapag ikaw ay sinampal sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan mong pisngi para masampal ulit. Alam mo, Ate Kuring, mahalaga yung pagkakaibigan. Yung dignidad, susunod na yon sa uri ng pamumuhay mo. Pero mahalaga yung pagkakaibigan. In fact, the Bible says, treat a friend with the love, kindness, and compassion. And we should also learn to be merciful and forgiving and be patient. Yan yung sa kaibigan. Now, ang nakikita ko rito, Ate Kuring, ang may kasalanan dito sa issue na ito, yung nagpautang. Kasi kung maniningil yung nagpautang, dapat ang siningil niya yung may utang. Hindi na dapat idinaan sa ibang channel. Ang paraan ng pagsasabi mo sa kanya, ang naging offensive para sa kanya, para bumigay. At ang aral dito,
ang pinakamahirap na kaaway ay yung pinakamalapit mong kaibigan dahil sinasabi mo sa kanya yung lahat ng kahinaan mo. Ang nakikita ko rito, Christian and Mata, maisisave pa ito. Kung tama yung sabi ni Professor kanina, kung merong taong magiging humble enough to admit his fault. May pagkakamali, pareho kayong mali. Si Christian naging physical. Ikaw naman, Mata, masyado kang naging complacent sa pagkakaibigan nyo. So, yung aamin ng kasalanan, dito mabubuo ang isang matibay na pagsasamahan na muling magbubuo ng inyong pagiging magkaibigan. Ayun! Kung sino yung magpapakumbaba, yun ang bayani. Yun ang bayani. Yun ang mabibiyayaan, lalo ng langit. For me, para sa akin, yung pagpapakumbaba is golden. Okay. Alam nyo, mga tagapayo, mga sausawero, para maiba-iba naman tayo, nung nagpunta kami sa Hong Kong para po sa ating kapatid kumustahan, maganda po ang mga nasaksihan namin sa mga nakakwentuhan naming mga OFW. Shout out sa lahat ng mga Pinoy dyan po sa Hong Kong. Sila mismo ang nagtutulungan. Kasi wala nang iba kundi kapwa Pilipino na lang ang masasandalan. Kasi nga, magkakaibigan na talaga sila. Yun ang totoong pagkakaibigan, nagtutulungan. Ito ang pasalubong na kwento namin sa inyo mula sa Hong Kong. Sa first ever kapatid kumustahan sa Hong Kong, kasama ang N+ Gold, busog ang puso sa kwento ng inspirasyon at lakas para magtagumpay sa buhay. Tulad na lang ng mga OFW na sina Alfreda, Matty, Hazel, Arthur at Marilu. Bawat isa may mukhang ihaharap sa tao, ika nga naman sa face-to-face harapan. Doble kayod kahit may sakit, kahit malayo sa pamilya, lahat dahil sa pagmamahal. Si Alfreda, 15 years nang domestic helper. Kahit may cancer at hirap sa gamutan, hindi siya nagpapahinga. Para sa kanya, bawat chemotherapy ay isang laban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa dalawa niyang anak na naiwan sa Pilipinas. Super hirap. Pero kakayanin para sa mga anak mo. Kasi single mom ako dati. Namatay na yung papa nila. So kailangan ko sila i-provide yung pag-aaral nila para matapos sila sa pag-aaral. Hindi rin iniinda ni Matty ang pagod sa pagbe-bake at pagtitimpla ng kape para sa kanyang amo. Bawat ihanda niya, may kaakibat na pangarap. Katulad ko, single naman po at ako po ay panganay na anak. Yung pong malayo po kami sa pamilya namin ng matagal. Sa magulang at sa kapatid. Yung homesickness po. Sa bawat paglilinis ng kabinet at kubeta, todo kayo din si Hazel. Single mom na ngayon matapos iwan ng mapanakit na asawa. Talaga namang walang makakapigil sa isang nanay na may pangarap. Ang pangarap ko po sa aking buhay is mabigyan ng maayos na buhay ang aking nanay at saka mapagpatapos ko po ang mga anak ko sa pag-aaral at mapaayos ko po ang aking sariling bahay. Sa manibela naman ng Lodi nating driver na si Arthur, iisa lang ang direksyon, daan patungo sa kanyang pangarap. Siguro hanggang sa pagtapos ng anak ko sa kanyang pag-aaral at isang kontrata makapag-ipon ako para sa akin. At ang all-around DH at community leader na si Marilu, may extra job pa bilang choreographer ng mga performer sa Filipino community. Kada kembot may kwento ng sakripisyo at bawat sayaw tunog ng pangarap ang maririnig. Mahirap yung trabaho, tapos yung stress mo sa amo, stress mo sa mga alaga mo, especially kung mga alaga mo is maliliit pa. So stress na stress ka talaga, mahirap. Hindi
Hindi madali ang buhay OFW pero sa gitna ng pagod at lungkot at sakripisyo, buo ang puso ng ating mga kababayan. Aral po kayong mabuti para lang yan sa inyo. Kayo po ang inspirasyon ko, kayong dalawa, para marsige ako dito kahit may sakit. Mahal na mahal ko po kayo at nawa ay patuloy po tayong bigyan ng kalakasan ng Diyos at one day, pagka nagbuklod-buklod na po tayo, mas magiging mas masaya po tayo. Tuparin natin ang mga pangarap mo sa buhay, anak. Mag-aral kayo mabuti. Andito lang si nanay, sumusuporta at nagmamahal sa inyo. I love you! Ang totoong pagmamahal kahit malayo, ramdam. Ganyan ang naramdaman namin kina Alfreda, Mati, Hazel, Arthur at Marilu. At sa paglipad ng face-to-face harapan sa Hong Kong, kasama ang kapwa namin nagmamahal sa mga manggagawang Pinoy sa abroad, ang N+ Gold, sinigurado ng ating katuwang na maiaabot nila ang taos-pusong pagpupugay sa mga OFW bilang bayani ng ating bayan at ng kanilang pamilya. Bukod sa mga yakap at ngiti, lahat ng dumalong OFW ay may pasalubong from Pinas na adult nutritional powder drink. Salamat N+ Gold sa pagpapahalaga sa ating mga kapatid na OFW. Isang matibay na tanda ng pagmamahal mula sa inyo para sa kanila. Marilu, Arthur, Alfreda, Mati, Hazel. At sa lahat ng OFW sa Hong Kong at maging sa ibang bayan, saludo kami sa inyo. Eto na. So ang ating inihingi dito sa magkaibigang ito ay magkapatawaran at saka magtulungan. So kung minsan hindi ito masyadong madaling gawin, nakikita naman natin sa araw-araw nating kaso dito. Pag hirap na hirap ka at may galit ka pa, parang ang hirap mag-move on, di ba? So ang ginagawa natin dito sa face-to-face, hindi nangungunsinti, kung hindi, tumutulong lang ng bahagya para kayo ay makausad sa inyong mga buhay ng medyong maluwag sa dibdib. Okay, una, patitingnan natin sa doktor si mata. Dahil yung mata mo, ninenervyos ako sa itsura. Diba? Tingnan natin sa blood test yung liver mo kasi namumula, naninilaw na nga eh. Dito naman, barangay intervention kay Christian kasi wala pa siyang solo parent provision, wala rin siyang 4-piece. Iba pa yung single parent provision, di ba? So, pero kailangan ikaw magfa-follow up doon, ha? I-connect ka namin, tapos ikaw magfa-follow up. Eto na, pupuhunanan ko kayo ng negosyo. Maliit. Alam mo yung magtitinda ka lang, pumili kayo ng gusto nyo itinda, bigas, bigasan, Menudo daw. menudo, di ba? Barbecue, o kaya fishball. O ayan, tignan natin. Mag-aaral kayong magnegosyo sa TESDA. Okay? Magbabati ba kayo? Okay lang. Mata. O, sino unang magsosorry? Palagay ko ikaw eh. Kasi ikaw yung unang di ba? Yan kapag kamali yung yung delivery ko sa kanya, ate ko rin. Sa kanya, kung tatanggapin niya o hindi, salamat. Okay. At ikaw naman, mag-sorry ka rin nang hampas ka ng menudo. Alam mo na. Okay. So, pareho naman kayo nagkamali, pareho na lang kayong tumayo at kahit magkamayan kayo, sige na. Pwede namang ulit maging magkaibigan, kahit dahan-dahan. O eto na. Ano ba ang mga pakahulugan ng mga salita? Halimbawa, friendship. Friendship, pagkakaibigan, galing sa salitang pag-ibig. Yung pagkakaibigan, pag-ibig. Ano ba ang pagkakaibigan? Ano ba ang pag-ibig? Yan. Para sa akin, ang away ang pinaka-iniiwasan ko. Para sa akin, dagdag sama ng loob ito. Pabigat sa damdamin, dagdag sa iniisip, mitsa ng karamdaman, magnet ng kamalasan. Yan ang away. Kaya ako talagang iwas ako sa away. Bahala ka sa buhay mo, ganun ako. Tatahimik ako, tatalikuran ko yan. Lalo na sa magkakapamilya o magkakaibigan, iwasan ang away.
may mga edad na tayo at may kakayahan ng umintindi, magtimpi, kundi man ay magpatawad. Okay? So, pahalagahan ang relasyon. Alagaan. Ang tunay na magkakaibigan ay magkakapatawaran dahil lahat naman tayo ay tao lamang. Okay? Tama ba yon? Okay, maraming salamat. Ako po ang inyong Ate Corinne. Nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Okay, bye! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Saparan sa puti, tama o mali. Galit, mati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Saan kaya hahantong ang iringan ng maghipag? Kano ba para matapos talaga yung pader na yan? Dahil po ang inaano niya, yung utang ko sa kanya na 3K. 3 years na! Utang mo na! Parehas ho kayo nagagastos dyan sa pader na iyan. Pader lang yan!